So ayan mga kadyaka, Isuzu MU-X ang ating gagawin. Panoorin nyo to para sa ganun ay may idea rin po tayo kung magdi-DIY tayo. At yung mga tips na gagawin natin mga kadyaka. So huwag nating kalimutan mag-subscribe. Lagi po kayo manood ng ating YouTube channel. At ganyan din po, meron tayong tinatawag na Facebook account. Kompleto yan mga kadyak. So make sure na gawin nyo ito, tignan nyo to, at pagka hindi nyo naman gagawin, at least meron po tayong knowledge, hindi tayo maloloko. So mga kadyak, ito yung gusto yung i-check yung tinatawag na handbrake ng MU-X. Ito po, tatanggalin nyo itong tinatawag na brake drum na ito. Ayan, paluin nyo lang, pagka palo nyo yan, mabubuksan nyo na. Mahalaga ito mga kadyak hindi lang yung brake pad, yung handbrake kasi may brake shoe yan. So, kailangan na check at nalilinis din niya mga kadyak. No? Hindi lang yung brake pad. Kasi ito, disc brake. So, meron po yung tinatawag na handbrake at ang nagpapakapit din dyan ay brake shoe. Ito mga kadyak, grabe yung alikabok niya. Oh. Kita nyo yung alikabok, napakarami. So, lilinisan natin yan kung paano maglinis. Simple lang, tipid tips. Tignan yung dumi mga kadyak. Oh. Ang kapal ng dumi. No, kaya dapat na-check natin to. Hindi lang yung brake pad, palit ng brake pad. Buksan na rin natin itong tinatawag na brake shoe niya o yung tinatawag na handbrake niya para makita natin. Ayan, tignan yung dumi mga kadyak. Kapal oh. Grabe. So, mahalaga yung mga kadyak. Huwag nyo rin pabayaan yan, yung handbrake na yan. Akala nyo, hindi nyo nakikita kasi. So, anyway, tignan natin, linisan pa. Oh, mga kadyak. Meron kayong pressure washer, the best na panglinis na yan. Tatanggal lalo yung mga tinatawag na alikabok dumi. O baka sabihin nyo naman masama yan dahil tubig. Mga kadyak, tutuyuin nyo yan. Kung meron kayong blower, gamitin nyo yung blower nyo, tuyuin nyo yan. I-pressure washer nyo yan, handbrake na yan, yung mga tinatawag na brake shoe na yan, walang problema. Alam nyo kung bakit mga kadyak? Pag dumadaan sa mga tubig-tubig yan, pumapasok rin ng tubig yan. So no problem yan kahit basain nyo yan. Basta't make sure na tuyuin nyo para hindi naman kalawagin. So tignan nyo mga kadyak, ginagawa namin. No? Ayan no. Kaysa bibili kayo ng brake brake cleaner 300 pesos nako. Gastos pa yan mga kadyak no. Kung meron kayo ng pressure washer sa bahay, i-pressure washer niyo yan, tanggalin niyo lahat ng dumi na yan. And then mamaya kuha tayo naman tinatawag na blower para ma-blower natin at malagyan pa natin ng WD-40 yung may mga spring. So ito mga kadyak, sandali Mark. Sabi ng may-ari, sobrang taas na rin yung kanyang handbrake para bumaba ulit pag kailangan nyo konting angat lang ikakagat na, may adjuster to. So ito, ang pa-adjust natin syempre pabuka, no? Kailangan bumuka siya. Yun, mas ilalim. Yeah. Kita ba? Yun. Kung kita niya mga kadyak, meron dyan adjuster sa ilalim. No? So, i-adjust nyo yan. Itutulak nyo yan. Siguro ganyan yung counterclockwise. Pag bumubuka siya, yun na yun. No, kasi pagka clockwise, o sabihin natin clockwise pala. Pagka clockwise, pabuka. Pagka counterclockwise, ay papasok yan. So, papakiramdaman nyo, tignan nyo. Kung pabuka ba siya, kailangan bumuka ito para ma-adjust yung handbrake natin. Okay. Tapos, yan, testingin natin kung papasok. Kung hindi pumasok, sobrang adjust. Yan. Ayan. Naikot pa siya. Ayun. So, ibig sabihin, okay pa yan. Kahit kaunti pa yan. Ayan. Pero kung sa palagay nyo ay medyo masikip na siya, no? Make sure na, may pasok nyo itong tinatawag na drum brake naman. O, konti pa daw. So, ayan. Paano siya? Ayan. Pababa. Yun. Kita niya mga kadyak yung na-adjust niya. Yan. Yun. Pwede na siguro yan. So ito mga kadyak, sandali Mark. Sabi ng may-ari, sobrang taas na rin yung kanyang handbrake para bumaba ulit pag kailangan nyo konting angat lang ikakagat na, may adjuster to. So ito, ang pa-adjust natin syempre pabuka, no? Kailangan bumuka siya. Yun, mas ilalim. Yeah. Kita ba? Yun. Kung kita niya mga kadyak, meron dyan adjuster sa ilalim. No? So, i-adjust nyo yan. Itutulak nyo yan. Siguro ganyan yung counterclockwise. Pag bumubuka siya, yun na yun. No? Kasi pagka clockwise, o sabihin natin clockwise pala. Pagka clockwise, pabuka.
Pagka counterclockwise ay papasok yan. So, papagaramdaman nyo, tignan nyo kung pabuka ba siya, kailangan bumuka ito para ma-adjust yung handbrake natin. Okay. Tapos, yan, testingin natin kung papasok. Kung hindi pumasok, sobrang adjust. Yan. Ayan. Naikot pa siya. Ayun. So, ibig sabihin, okay pa yan. Kahit kaunti pa yan. Ayan. Pero kung sa palagay nyo ay medyo masikip na siya, no? Make sure na may pasok nyo itong tinatawag na drum brake naman. O, konti pa daw. So, ayan. So, paano siya? Ayan. Pababa. Yun. Kita niya mga kajak yung na-adjust niya. Ayan. Yun. Yun. Pwede na siguro yan. Mag-adjust kayo. Nakababa dapat mga kajak. Ayan. Tignan natin. Dati, sabi ng may-ari, yan ang may-ari, oh. Dati sabi niya, sobrang taas yan. Ikaw mag-handbrake ngayon. Oops. Okay na. Kasi umabot daw dito hanggang dito dati. Ngayon, kaunting angat lang. Yan, oh. Yan, oh. Ang taas. Okay. So, ganoon lang mga kajak. Sana nakita nyo yung ating vlog patungkol dyan sa handbrake na yan. So, meron ako namang full video na yan para paano magtanggal ng tinatawag na brake pad at nagpalit tayo nyo. Ito lang naman ay ang ating tutorial, yung handbrake na napakahalaga at naiiwan minsan, napapabayaan. Kaya makita nyo, ang daming dumi mga kajak. So, yun lamang mga kajak. God bless. Ito po, tanda nyo, Jack of all trades, a shop that cares for your car. God bless.